Eto na, matinding paghahanda talaga to mga tol sa kung ano man ang pwedeng mangyari, no? Eto sa Balikatan 2024 exercises, ang floating at air assets daw ng PCG ipapakalat no sa buong PH territory o Philippine territory, mga tol. Kaugnay ito ng 2024 Balikatan exercises. Etong video panonoorin natin mula to sa UNTV News. Mga tol, bibigyan natin to ng commentary and reaction video. Pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa UNTV at kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video kung saan ay pinag-uusapan natin ang mga kaganapang nagaganap dito sa ating soberanya, partikular sa West Philippine Sea mga tol, kung saan ito ay patuloy na kinakamkam ng China at ng iba pang mga bansa, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, no? Paki-like na rin po itong video nito para ma-recommend pa siya ni YouTube sa mga Pilipino at mabawas-bawasan man lang, no, yung mga pro-China na handang ibenta ang kanilang bansa, no, para lang sa pang-ulam sa isang araw. Alright, so wag na natin patagalin to. Panoorin na natin to mga tol. Based on sa coordination with the Armed Forces of the Philippines, we have directed the Coast Guard Fleet to ready the floating assets. Kasama ang PCG mga tol. Kasi kailangan talaga mag-involve sila eh. Hindi lang ang AFP, hindi lang ang Navy, hindi lang Air Force. Lahat no, pati PCG kailangan din kasing maging ready sila. So kasama na rin sila rito sa Balikatan 2024 para at least alam din nila kung anong papel nila at ano ang kanilang gagampanan, di ba? The Coast Guard Fleet to ready the floating assets at baka maging yung air assets kung kinakailangan. Ipapakalat sa mga lugar kung saan isasagawa ang balikatan exercise ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Kabilang nasa lugar kung saan ipapadala ang mga barko ng PCG ang Palawan at Batanes sa Hilagang Luzon. 6 na barko ng PCG ang lalahok sa pagsasanay. Kabilang na ang 4 na multi-role response vessel o MRRVs. At tatandaan natin mga tol, dito sa West Philippine Sea ay nagkalat dyan ang mga barko ng China sapagkat yan ay kinakamkam talaga nila. At kapag may dumadaan dyan mga barko natin, BFAR man yan o PCG, ay binubuntutan at hinaharang nila mga tol. So iniisip natin mga tol, ano kaya ang gagawin ng China dito sa Balikatan 2024 kapag nagsimula na to? Diba? Kapag nagsimula na next week, magsisimula na to mga tol eh. Kapag ginawa na nila tong balikatan exercises, ang China kaya ay bubuntot din? Manghaharang? Pipigilan sila mga tol? Tignan natin kung ano magiging hakbangin ng China rito o talagang uurong buntot na naman sila mga tol. Ako sa malamang matsyagla naman yan sa malayo mga tol. Hindi kasi nila kaya talaga eh. Kabilang na ang 4 na multi-role response vessel o MRRVs at 2 offshore patrol vessel. Ito yung pinakamalaking barko na ginagamit ng PCG. Lahat ng barko ginagamit sa pagsasagawa ng maritime security operation sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Pero maging ang air asset nila ay nakahanda rin kung sakaling gamitin sa pagsasanay. Bukod sa mga sasakyang pandagat at panghimpapawid ng PCG, kabilang din sa pagsasanay ang mga miyembro ng Special Operation Force o mga Elite Force. Yung mga ganitong pagsasanay, mas lalo nating kailangan ngayon to. Diba? Mas lalo nating kailangan ngayon to. Kasi yung mga sundalo natin, sa totoo lang mga tol, wala tayong masasabi sa kanila pagdating sa ground, sa kalupaan. No, wala tayong masasabi sa kanila kasi veterans yung mga yan pagdating sa kalupaan eh. Pero kasi ang Pilipinas mga tol, napabayaan natin to pagdating sa barko. Napabayaan to ng mga nakaraang administrasyon mga tol. Kasi sa totoo lang dapat itong bansa natin, marami tayo dapat barko eh. Kasi napapalibutan tayo ng katubigan. Meaning, mas kailangan natin ng maraming barko mga tol. Tayo kalat-kalat na isla tayo eh. 'Di ba? Kalat-kalat na isla, napapalibutan tayo ng karagatan at katubigan. So dapat napakarami nating floating assets, 'di ba? Pero tignan nyo, konti lang, 'di ba? At hindi tayo masyadong hasa, hindi masyadong ang ating mga kasundaluhan. Sa kagubatan, sa kalupaan yan, talagang yan. So ngayon, etong mga ganitong exercises, since ang ating banta ay nasa labas, external at manggagaling sa karagatan mga tol, kailangan talaga ng mga ganitong mga balikatan exercises, no, para masanay sila o matuto sila kung ano yung mga dapat na position at kung ano yung mga dapat na gawin nila mga tol.
This will be scattered dun sa areas ng Balikatan like sa Palawan tsaka dito sa Northern Luzon. We have also prepared yung special operation force namin, mga underwater operations, insertion operations, helicas, at baka magkaroon din ng mga boarding exercise procedures with the Navy and yung mga special operations teams ng US at ng France. Pero wala pang bilang kung ilang tauhan na ang kanilang ipapadala sa pagsasanay. Mahalaga para sa PCG ang makasama sa pagsasanay na ito bilang pakikisa sa mga bansang may kahalintulad na hangarin, magkaroon ng iisang pagkilos at masanay at mapagbuti ang interoperability. Saka 'di ba sinasabi ng China ang ginagawa daw ng Pilipinas na pagdadala ng mga bansa, 'di ba? Na para magsagawa ng mga ganitong exercises ay nagpapataas lang ng tensyon, 'di ba? Kasinungalingan nila 'yon, mga tol. 'Di ba? Yung pagdadala ng Pilipinas ng bansa para magsagawa ng mga ganitong exercises. Ang totoo nito para mas mapanatili ang kapayapaan, mga tol. Kasi kung isang bansa lang ang nagdo-dominant dito sa South China Sea, for example, China lang, kakayan-kayanin lang, lahat ng gusto nilang gawin, magagawa nila na wala silang katapat. Wala silang katapat sa totoo lang pag nandirito sila sa South China Sea. For example, halimbawa, walang US, walang Japan, walang ibang mga bansa, Pilipinas lang. Wala silang katapat dito, mga tol, nagdo-dominant sila rito. So paano magkakaroon ng kapayapaan yan? Sila lang yung siga rito. So yung pagdadala ng Pilipinas, mga tol, ng katapat, ng malakas din na bansa, 'di ba? At nagsasagawa tayo ng exercises. Kahit papaano, mga tol, napapa-atras yung China. Natitigilan sila sa kanilang ginagawang agresibong aksyon. Kasi hindi naman nila kayang brasuhin ng Amerika eh. Katulad ng ginagawa nila sa Pilipinas, 'di ba? Binabraso nila tayo. Amerika hindi nila magawang brasuhin nyo. Kaya nga tignan nyo, kapag ang Pilipinas mag-isang naglalayag, andiyan dyan, nababalitaan natin yung harassment nila, nagkakaroon ng tensyon, nagkakaroon ng buntutan, harangan. Diba? Ginagawa ng China yon, mga tol, kasi sila ang punot dulo ng kaguluhan dito sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Yung ginagawa nilang mga agresibong aksyon, yun ang totoong nagdudulot ng tensyon. Hindi kapayapaan ang hatid nila rito, mga tol. Katulad ng mga sinasabi nila, pinapanatili nila kapayapaan, hindi totoo, kasi nungalingan lang yun. Sila ang punot dulo ng tensyon dito sa West Philippine Sea. Sa totoo lang. Ngayon, kapag nagdadala ang Pilipinas ng mga bansa, no? At legal naman yan, naaayon yan sa international law, hindi tayo lumalabag, mga tol. Pagka nagsasagawa tayo ng mga military activity rito, tingnan nyo, napakalayo nila. Payapa, di ba? Walang Chinang aali-aligid, walang sigang aali-aligid sa karagatan, di ba? Walang nagsisiga-sigaan ng harang, bumubuntot, di ba? So mas payapa yung ganun, mga tol. At yun ang totoong nangyayari. Kaya yung mga pro-China, dapat alam nila kung anong nagaganap. Hindi kung pinapakinggan kasi nila parati sila Roque. Sila Roque kasi parati nilang pinapakinggan eh. Ang goal dito ay yung interoperability ng mga forces, to include yung Navy, saka yung mga ibang countries. Yun ang ating objective. Plus, yung mga best practices and yung mga skills na kailangan natin ma-develop, yun ay susubukan nating i-enhance. O see? Diba? Yung mga skills na kailangan nilang ma-develop. Diba? Malaking tulong talaga yung mga ganitong balikatan. Nating ma-develop, yun ay susubukan nating i-enhance. Ayon pa kay Rear Admiral Balilo, mas malamang na regular nang magiging kalahok sa balikatan exercises ang PCG. Bukod sa balikatan, pinaghahandaan din nila ang posibleng ikalawang trilateral maritime exercise sa pagitan ng mga Coast Guard ng Pilipinas, US at Japan. Ryan Lacanlale. Iyakan na naman ng China nito, mga tol, kasi talaga napupurnada yung plano nila sa kupin ng West Philippine Sea. Do ang ginagawa nila ngayon, mga kapatid, nagdadagdag sila ng mga barko at nagpaparami sila ng mga barko. Pero wala naman sila masyadong kinikilos na nagpaparami lang sila, pinopostehan lang nila, kinakalatan nila itong West Philippine Sea. Kasi yun ang paraan nila eh. Yun ang expansion technique nila eh. Yung magpapahatid ng mga barko.
Kasi hindi naman sila basta-basta pwede magtayo agad-agad ng isla eh. Matagal na proseso yan eh. So ang ginagawa nila mga tol, pinopostehan nila. Naglalagay sila ng napakaraming barko at kinakalatan nila ang West Philippine Sea. Alright, so ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba mga tol. Pwede kang magbigay ng iyong opinion, saloobin at palapalagay. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.